Magandang araw mga kababayan. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga kumakalat na balita tungkol sa kalagayan ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa ilang mapanlinlang na ulat, di umano'y pumanaw na ang Pangulo at mayroong alitan sa loob ng administrasyon. Ngunit agad itong pinabulaanan ng Malacanang at sinabing walang katotohanan ang naturang impormasyon. Ayon sa payag ng Presidential Communications Office, nasa maayos na kalagayan si Pangulong Kuting at patuloy sa pagtatrabaho para sa bansa. Dagdag pa ng ahensya, walang iringan sa pagitan ng mga miyembro ng gabinete, partikular na sina Executive Secretary Lucas Bersamin at House Speaker Martin Tambaluslos. Maging si First Lady Lizette Rasmags ay nananatiling tahimik sa kabila ng mga espekulasyon sa social media. Nagbabala naman ang pamahalaan laban sa mga nagpapakalat ng peking balita na nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Pinapayuhan ng ilan na suriin muna ang pinagmumulan ng impormasyon at huwag agad maniwala sa mga mapanlinlang na ulat. Patuloy naming babantayan ang mga bagong ulat kaugnay ng isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito, breaking news. Isa na namang cabinet secretary ng PBBM admin ang talagang nag-resign na. Confirmed na ito. 2 days ago, bali-balita lang. Parang nag-resign. Ngayon, it's confirmed sa PTV post. Just in. President Ferdinand R. Marcos Jr. has accepted the resignation of DICT Secretary Ivan John Oy today, March 6, as confirmed by Palace Press Officer Jose Claire Castro. An officer in charge will be designated to lead the department until the President appoints a new secretary via Kenneth Pasyente. Okay? So, congrats dito sa billionario.com. Sila ang nagpasabog. I think kagabi ata ito. Nila pinasabog na, yun nga, nag-submit ng resignation. So, mabuti at in-announce na rin na talagang nag-resign na. So, in just a matter of how many months? More than 1 month lang ata eh. 3 cabinet secretary ang nag-resign. Nag-resign o tinanggal ba? Una, Department of Transportation. Secretary Jaime Bautista. Sinundan ng PCO Secretary Cesar Chavez. Ito na pangatlo, DICT, Ivan Uy. So, ano ang ibig sabihin nito? Is it about leadership? Or is it about trust? Yung article ng billionario.com kagabi, ano daw ito? Frequent traveler, palaging nagbibiyahe sa abroad itong si Ivan Oy, kaya naapektuhan ang performance niya as secretary. Yun yung balita, but I don't know how true. Tapos may pressure na aalis siya, kaya nag-resign na lang. Yun ang I'm not sure kung totoo, but anyway, napaka glaring o unusual yung in just a matter of more than a month, 3 secretary ang nag-resign. So, it speaks to me, it speaks of leadership and trust. Sa DOTR, ang daming kapalpakan. Yung
nag-resign ang more than 400 engineers dahil yung sweldo nila nadidelay. That's very alarming. Plus, may mga halos yung interview ni Katunying kay bagong DOTR Secretary Vince Dizon, may maraming contractual workers sa DOTR na 2 buwan na hindi nasusweldohan. So, napaka-alarming yun. Dito naman sa PCO, matino yung nag-resign na PCO Secretary Cesar Chavez. Marami akong nabasang post, comment na ano daw talaga, trabaho lang. Bakit siya nag-resign? Isa lang rason, I did not meet the expectation. Na baka dahil ba ito sa suka, bumili ng suka speech? Siya ba ang pinagbintangan? Sino kaya yung speech writer? Kasi ang laking palpak yung bumili ng suka speech. Saka mahina talaga yung communication strategy ng administration, mahina. Yung official page ng Pangulo, yung post niya na sa isang campaign rally, sabi niya, mamili kayo anong mas gusto nyo. Yung babalik tayo sa madilim na buhay, yung horrifying times, referring yung panahon ng Duterte, horrifying times daw. Or, gusto nyo ba, let's move on to a brighter future. Kaya iboto nyo ang kandidato ng alyansa para tuloy-tuloy tayo sa maliwanag, magandang kinabukasan. Pinost yun sa kanyang Facebook page. Nako, yun yung pinagpiestahan ng netizens, pinagtawanan. Halos umabot ng 1 million laugh emoji. Kaya mula noon, natakot na sila. Tinanggal na yung total number of reaction. Hindi mo na mabibilang kung ilan ang nag-laugh, ilan ang nag-like, ilan ang nagalit. Tinanggal nila. Bakit? Allergy na sila. Baka banatan na naman sila ng netizens ng laugh o angry emoji. Kaya, so, yun. Malaking problema sa communications office ng Palacio. Lalo na ngayon, yung bagong PCO secretary, kaupo pa lang, malaki na yung issue, yung conflict of interest dahil presidente siya ng Digital 8, isang kumpanya na nakakuha ng malaking kontrata sa PCSO, 206 million pesos. So, sinabi, nung una, nag-divest na daw yung shares niya. Mamaya sinabi, wala akong shares. Representative lang ako. So, yun. Ang mga issue. Tapos, ayaw sabihin ng PCO Secretary, J. Ruiz, sino talaga ang may-ari ng DG8. Tapos, yung Certificate of Registration na amend na daw. Okay? So, good luck sa bagong secretary, sa nag-resign na Secretary Ivan Oy. At sino ang papalit? I don't know kung tama yung balita ng bilyonaryo. Baka daw si Senator Grace Poe after yung term niya as Senator. Okay, mga walang nag-file. Kasi nga, sinabi niya, wag na tayong mag-impeachment. So, sumunod daw di umano sa kanya. Itong dalawa na to, pabulaanan natin, mga kababayan. Okay. I refer you to the rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. This was crafted way back in the 15th Congress. Ito yung Kongreso, matapos ako naging congressman. So, 2010 to 2013. So, malinaw doon sa rules ng rules of procedure in impeachment proceedings na may 3 paraan to initiate an impeachment impeachment proceedings. So, tandaan ninyo ito ha, 3
ang paraan na mag-initiate ng impeachment. Unang-una, verified complaint. It's always verified complaint. Ano bang ibig sabihin ng verified complaint? Para po sa inyong kalaman, ito po yung complaint affidavit. Kung nag-file na po kayo ng kaso, ito yung complaint affidavit. Doon sasaad mo lahat ng allegation mo. Plus, a verification. Kaya nga tinatawag siyang verified complaint. Complaint affidavit plus verification. So ano ba yung verification? Yung verification is actually an assurance. Ikaw na complainant, nag-a-assure. Kasi kung ako ang complainant, nag-a-assure ako na the allegations there in the complaint affidavit are made in good faith, they are true and correct, and are supported by evidence. So yun. Ako yun. Kung ako yung complainant, ina-assure ko yung tribunal, yung House of Representatives na itong mga allegation ko rito are made in good faith, they are true and correct, and they are supported by evidence. Or I can support them with evidence when I am called to do so. So kaya yun ang tawag na verified complaint. So, dito tayo ha. Tatlo yung paraan ng pag-initiate ng impeachment. Verified complaint filed by a congressman. That's one. Okay? Si congressman mismo ang nag-file ng verified complaint. So, kasi congressman siya, okay na yon. Verified complaint ng isang congressman. That's number one. Number two, verified complaint ng kahit sinong citizen plus a resolution of endorsement ng isang congressman at least. So, pag outsider, hindi congressman, ang mag-file ng verified complaint, kasama yun, dapat mayroong resolution of endorsement ng isang congressman. Kasi dapat congressman talaga. So, yun yung dalawa. Ang pangatlo is a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of Congress. So, palaging may congressman. Palaging may congressman. Itong pangatlo, ito yung nangyari kahapon. Ito yung nangyari kahapon. Originally, nagsimula siya sa verified complaint filed by any citizen. Ito sila Laila de Lima, sila Padre, with a resolution of endorsement ng isang congressman. So, bordado yun. Example, nagsimula sila sa number 2, hindi number 1. Nagsimula sila sa number 2, they converted it to number 3. Yung verified complaint or resolution of resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of Congress. So, ito yung tatlo ha. Ulitin ko, congressman or any citizen plus congressman or 1/3 of all congressmen. Yun. Now, kapag number 1 or number 2 ang mode of filing, number 1 or number 2, mahabang proseso yan mga kababayan. Ito yung process na sinasabi ni Marcos na hindi naman actually sinunod nila eh. Unang-una, saan ka mag-file? Sa Secretary General ng House of Representatives. So, doon nga nila final. Now, the Secretary General is mandated by that rule to immediately transmit it to the Speaker. So, Secretary General to Speaker. The Speaker must include it in the order of business within 10 session days. So, kapag na-included na siya sa order of business, that is referred to the Committee on Justice. Okay? So, Gen to Speaker to Committee on Justice. Ito yung normal procedure, mga kababayan. Under 1 and number 2. Number 1 and number 2 na mode. Congressman or any citizen plus congressman o ang magpa-file. Okay? So, in-abbreviate ko na ha, kasi mahaba, babalikin ko na naman. Pagkatapos doon, within 3 session days, ito na yung determination of sufficiency in form and substance. Narinig nga natin yan dati pa sa impeachment proceedings ni ERAP. Sufficiency in form and substance. So, explain na natin dito. Ano ba yung sufficiency in form? Form muna ha, form. Ibig sabihin, yung pleading dapat sumunod sa structure na mandated for pleadings. Example, caption, nandun yung pangalan ng korte. In this case, House of Representatives. Nandun yung title, impeachment. Nandun yung pangalan ng mga parties, complainant and the respondent, si Inday Sara in this case. So, pagkatapos nun sa body. The body, ito na yung allegations of the parties' claims or defenses.
And then, of course, the reliefs prayed for. Ano bang hinihingi mo? Now, then, the signature of the parties, and then the address. And then, ito na yung verification. Verification, yung sinabi ko na kanina. And in normal pleadings, kung sa korte, meron pa yung certificate of non-forum shopping, and then explanation kung bakit hindi personal filing. O yun. So, ito yung form. Now, if it is not sufficient in form, ito yung proceeding, kung hindi siya sufficient in form, may kulang, mali, ibabalik yan ng Committee on Justice to the SecGen o balik yan sa iyo within 3 session days. And within 3 session days na naman, 3-3 palagi. Ibabalik yan sa complainant, ayusin mo yan. So, para ibalik na lang. But if it is sufficient in form, doon na tayo sa determination of sufficiency in substance. No? So, kung sufficient na yung form, tama na yung forma ng pleading, dito na tayo sa substance. So, itong substance, ito yung recital of facts constituting the offense charge, which is determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. So, ano bang allegation nila kay Inday Sara? One of the allegations is that she plotted to assassinate I hate to call this guy a president, and the first lady ko, no, I don't know how to call her, Palaka, si Miss Palaka, and si Speaker, Martin Romualdez. So in what circumstances nag-plot si Inday Sara? Kailan niya sinabi? Paano niya sinabi? Ano yung mga words na sinabi niya? O sinong nanonood? Paano mo nakuha yung video? O sinong kumuha ng video? Kung ito man yung ebidensya ninyo. Ito yung result of facts which constitutes the offense charge. Kasi ito yung mag-determine kung may jurisdiction yung Committee on Justice. So, if it is not sufficient in substance, dismiss. However, kung sufficient in substance ito, ifo-furnish nila ang respondent sa Inday Sara ng copy of the resolution or the verified complaint with an order to file an answer. So, dito na. So, kung sasagot si Inday, answer under oath, So, kung sasagot si Inday Sara, yung kabila, pwedeng mag-file ng reply. Si Inday Sara naman, pwede rin mag-file ng rejoinder. So, ganyan yan. Di ba? Complaint affidavit, then counter affidavit yan sa DOJ, sa korte. Dito, answer. And then, file naman yung kabila ng reply, yung complainants, and rejoinder yung si Inday Sara. Now, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, finds sufficient grounds for impeachment, it will conduct a hearing. So, doon, nakikita na natin yan dati, nagkakandak ng hearing doon sa Committee on Justice. You present evidence, you present your witnesses, and then they make a resolution. So, ito yung proseso. Ito yung proseso kapag congressman ang nag-file or any citizen with resolution of endorsement ng isang congressman. Dalawa. First, 2. Anong ginawa ng mga congressman ni Marcos? In-abbreviate nila lahat yan. Hindi tayo dumaan sa Committee on Justice. Hindi pinasagot si Inday Sara. Ito dapat yung first. Sasarain muna dapat ito bago umabot sa Senado. Kaya nga meron tayong ganitong proseso to ferry out the truth right at that stage. Kaya nga ang sabi dito, ang sabi ng rules, kung merong sufficient ground for impeachment, that's the time you conduct a hearing. Tawagin mo na yung witness mo. Doon pa sa Justice Committee. Doon pa sa House of Representatives. What they did, binura nila lahat yun kasi nagmamadali sila. Ang ginawa nila, kinonvert nila yung verified complaint ng any citizen, nila Laila de Lima, nila Padre, with resolution of endorsement ni Bordado, kinonvert nila into a resolution of impeachment signed by at least 1/3 of all members of Congress. So dito natin mapakita na sinungaling si Marcos Jr. Hindi totoong nakatali ang kanilang kamay na pipirma na lang sila doon. They chose to convert an otherwise lengthy process, shorten it, and transmit the articles of impeachment to the Senate. Pumirma sila doon. Hindi nakatali ang kamay nila. Mahaba ang proseso. Doon dapat sila sumunod. Ito dapat ang sinunod nila. Dumaan ka sa SecGen, dumaan ka sa Speaker, dumaan ka sa Justice Committee, mag-hearing kayo.
So anong ginawa nila? Hindi nakatali ang kamay nila. They chose to sign and transmit it right to the Senate. In other words, hindi totoong walang kaalyado siyang nag-file. Sila ang kaalyado nila ang nag-file. Basically, they converted an otherwise private complaint into an article of impeachment, resolution of impeachment by at least 1/3 of all members of Congress. Yan ang totoo. Sinungaling si Marcos, mga kababayan. And that's why, that's what prompted me na mag-live ulit today. After many months na hindi ako nag-live. Because kailangan na hindi ipakita ang kasinungalingan ni Mr. Marcos. Na sinabi niyang hindi nag-file ang aking mga kaalyado. Dahil sumunod sila sa akin. Hindi. Yung mga kaalyado mo ang nag-file. They converted the mode number 2 into mode number 3 by filing a resolution of impeachment signed by at least 1/3. Sabi mo 215, Marcos. Yun yung mga kaalyado mo. They filed effectively the resolution of impeachment. Oh. Hindi kayo sumunod dun sa proseso na dapat sarain mo na yan sa Justice Committee. Because nagmamadali kayo. Itong action na to, hindi ito out of your desire to exact accountability. It's designed to consolidate political power in the hands of Marcos and his wife. Aabot tayo dyan, mga kababayan. Oh. So, ito ngayon, pinatunayan ko sa inyo, sinungaling si Marcos. Ang mga kaalyado niya mismo ang nag-file ng resolution of impeachment. Contrary sa kanyang mga sinasabi. Hindi nakatali ang kamay nila. That they will have to sign because nakatali ang kamay nila. Hindi. It has to go through the process. Kaya nga ang haba ng proseso pinagsasabi ko. So that you will understand. Ito pala dapat ang sinunod. Ito pala dapat ang sinunod. Pero anong ginawa ninyo, Marcos? Na mga kaalyado mo, binura ninyo yung rules of impeachment, rules of procedure in impeachment proceedings, diniretso nyo papuntang Senado because wala nang oras. Wala nang oras at gusto nyong mangyari ito. Now, mga kababayan, dito tayo sa bakit hindi natin pwedeng hayaang ma-impeach si Inday Sara. Dito muna ako sa dalawang grounds. Dalawang grounds na sinabi nila. Large-scale corruption. Ito yung intelligence fund, confidential fund. Tandaan niyo, mga kababayan, the allegations were made by politicians. These are political animals designed to preserve their political survival. Yuyuko at yuyuko yan kung sino ang presidente sa Malacanang o sino ang taong nasa likod ng upuan ng presidente nagdidikta sa kanya. And I mean Lisa Marcos. That's the hard reality. Yuyuko at yuyuko yan. You see, karamihan nito mga congressman na to, Duterte to sa panahon ni President Duterte. Ngayon, na iba na, si Marcos na, nandun na naman sila. Doon na naman sila yumuyuko. So you see, these political animals bow down to no one except their own political survival. So their decision, their judgment are not necessarily based on justice, are not necessarily based on facts and the law. So wag natin paniwalaan itong mga to. Hindi natin pwedeng paniwalaan to because their decisions, their judgments are based on their political considerations, based on their political survival. So wag natin paniwalaan yan. I don't. Because galing ako dyan. Alam ko yung kalakaran. Pangalawa, dito tayo. They are charging Inday Sara of not defending the Philippines against Chinese aggression. Okay. Ito, linawin natin to. Ito, malina. Ito talaga. Matindi ito. Alam niyo ang budget ng Armed Forces of the Philippines for its modernization program, for the modernization. Ako, supporter talaga ako ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas na bigyan ng lahat ng perang pwede natin ibigay to buy modern equipment, modern armaments, because that's what we need. So, hindi salita ni Inday Sara ang kailangan natin. Hindi pronouncement ni Inday Sara ang kailangan natin. Ang kailangan natin, armas to serve as effective deterrent against China. Tandaan nyo, mga kababayan, binubuli tayo ng China dahil alam nilang wala tayong kapasidad. Look at Indonesia. Ang barko ng Indonesia is 300. Ang barko natin, ewan ko kung meron 50.
Hindi binubuli ng China ang Indonesia dahil pwedeng kumalaban sa kanila. China has about 300 warships. Indonesia has about 300 warships, tabla. So hindi nila binubuli dahil may kakayahang lumaban. Tayo, 50 lang or less ang barko natin. 2 lang yung moderno, mayroon pa paparating, mga 10. Hindi. Ismulin talaga tayo ng China. But that's what we need. And then look, ano bang ginawa ng... Itong mga congressman na to. Ang AFP was expecting 50 billion pesos para sa modernization ng modernization nila, which is mandated by law. 50 billion lang naman yan eh. Kinaltasan pa ng House of Representatives ni Martin Romualdez, ginawang 35 billion insure funding. Yung 15 billion nilipat sa program funds na walang funding. Oh, you see? Oh. Ito pa pangalawa. Department of Transportation, DOTR. 180 billion ang budget. Nandyan ang Coast Guard. Oh, ang Coast Guard ang tinutulak natin doon sa West Philippine Sea. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!